Manindog ta mga igsoon, dalay ko na tong buhing nga Dios. Okay ra na. Dalay ko tong buhing nga Dios mga igsoon. Pag namoy Bible mga igsoon or namoy cellphone nga na Bible mga igsoon, ubani ko niyo sa pagbasa. Akong basahon nga version mga igsoon is New International Version, Psalms 147 verse 3. Nilaingon diri mga igsoon, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Amen. Praise the Lord. Ang yang si Sister Chloe sa mga pagampo mga igsoon. Lord, nagtatanan na mga buhay sa God. Salamat, Lord. Karon sa Lord God, mapakadugog ng pagmumulong, Lord God, yung pulong, Lord God. Now, Lord, ang mga kasing sa mga ito, Lord God, makasabot ani, Lord God, and open ilang heart, Lord God, and also speaking sa mga pinagin, Lord. Dalagin ka, Lord God, kasi Brother Kyle, Lord, nga morning masabtan pag-ayo, Lord God, nga morning aray sa mga pinagin, Lord God. Taning imong mga pulong, Lord, na mag-remind ka na mo, Lord God. Tanan, Lord, ang pasalamatan ka. Kalimulang, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan ang tubig nga Diyos mga igsoon. Praise the Lord. Hindi na mo malingkod. Praise God mga igsoon. Before na ko i-share ang team mga igsoon, focus lang sa amo sa karon. Give me 30 minutes nga mag-focus lang sa amo sa kuha. Walay magtabi, walay mag-cellphone. I-try na to nga mag-focus sa gyud as much as possible sa karon. Wala pa ko kita nga nagtudloan ni or na-brought up ni nga topic because sa atong generation ni siya nahimong trend. Sa atong generation Gen Z matatanan di ba dire? So before na ko ihatag ang tema mga igsoon, gaanta mo context within last week. Kaya di ba nag-volunteer man ko nga ako'y muwali. Tapos Monday to Friday mga igsoon, gitapol ko. Like sobra katapol. Wala ko nagtuon, wala ko nagbasag Bible, trabaho, tulog, and then lakaw ginagmay mga igsoon. Gitapol jud ko. Like totally burnout to be exact mga igsoon. Wala ko gana magtuon. And then pagka Friday evening mga igsoon, naka-feel ko nga i-chat si Chloe kay gusto ko mo back out. Kay murag nahulog man gud mga igsoon nga. Grabe, bagaan ako nga muwali pa ko tapos wala na og yatagan og panahon ng pagtuon sa word of God pag yun na nga gibasa-basa na ako nga. Murag nag self-pity ko mga igsoon ba nga, dili ko tapos muwali. Ako ni chatan si Chloe siguro nga di lang sa ako muwali. And then before ko mo chat unta kay Chloe mga igsoon, gubot kay akong kwarto kay gani burnout, walay gana mahinlo, walay burnout jud. Nanghinlo ko mga igsoon. Nako yung dagan kay sinina nga ready to dispose na ilabay na. And then nanghinlo ko sa kwarto, nangipos ko sa mga libro. Dagan kay libro mga dili dagan, pero nako yung mga libro nga gipamalit nga wala na ko nabasa. And then gipangipos ko tong libro nga mga technical, pangpadato, may mga igsoon, mga char-char nga mga libro ba. Tapos gipos ako tong mga igsoon. Ako yung duha nga libro nga gibilin. Tong pinakanipis. Ang isa nabasa na nako ang katong The Art of Being Alone. Ang isa, ang gisuggest ni Nisi akong ipabilin. Ang gisuggest ni Nisi mga igsoon, dugay na kay niya to gihatag sa mga libro na siya man akong basa ni. Basa kay nindot, basa kay nindot. Kung wala ko nang hinlo gapon sa kwarto, wala na ko to nakita og balik nga libro. And then ang katong nga libro mga igsoon ang atong itopic karon. Atong tema karon is Heal First. Maraming praise the Lord. Healing dili pasabot sa physical nga nasakita, but our past traumas, our emotional traumas mga igsoon. Nagbasa ko sa libro mga igsoon, kay lakon ko kanang Jesus name. Ang author mga igsoon is murag nag-istorya sa kuha. Ang Bible mga igsoon pagbasahon mo siya, it is to correct you. Pero tong gisuggest ni si mga igsoon, it is to remind me. And mura ko gi-baby mga igsoon, kanang kanang grabe po din mo kanang soft-spoken nga author kay kanang mura kog na comfort mga igsoon ba. And then kato nga book is God-centered book. So meaning tanan nga mga claim, tanan nga mga story backupan sa author og verse. Heal first. Kinsay nakatesting diri sa inyo na mahadlok og tabang sa uban. Kay basin na ay kapalit in the future, di ba? Na kapalit in the future tapos kanang basin i-take advantage na in the future, mahadlok tag tabang, di ba? Nagampo ta nga Lord, tabangi ko. And then pagkatagan ka sa Ginoo og tao nga instrumento, mahadlok ang budawa tungod kay hadlok ka sa utang na loob, tungod kay hadlok ka sa okay, that's one of the example mga igsoon. And then kinsa puy kanang kontrabida nga point of view. Kinsay once in your life, kinsay naka-experience nga mura kag nalipay nga naglisod ang isa ka tao. Tawa mo kadan. Di ba kanang mura kag na satisfy nga deserve. Di ba murag na yana. Kinsa nakatesting kanang be honest lang. Dili man ta mo i-mention. So naka-feel ta somehow. Mali gid kay siya nga feeling makayot mali mo siya pero nganong murag nalipay ko nga naglisod siya. Nganong one of the example nga nalipay ta naglisod siya. Balik taron nato naibog ta sa isa ka tao. Murag nainggit ta nga like murag insecure nga. Murag nag-envy ka sa isa ka tao nga kanang may pa sila kay naingani, di ba? Kinsay naka-experience na sa inyo Ito gireta na no? Another example, naghatag kag opinion and then ang ubang tao naghatag og opinion. Dali ra ka mo disagree sila and then mura nimo siya gikalaban. Wala kanang lahi mo og point of view.
Masing asa life. Nakay kuan nakay paninindigan principle nya na ay nag-share og principle sa uban. Syempre na siya ikaw galingong principle kaya man mga tao. Pero mura kag na-cringe siya yang kuan ba siyang principle tapos mura kag gikalaban na noon nimo siya, napalayo na nung kasaya. Wala. Disagree. Pero wala nimo siya gikalaban. Okay, wala. Butan pa kagamay, butan pa kagamay. Okay, next. Kani, about love. Na nag-try og court sa inyo pero di mo committed. Ay dili madlock mo commitment. Like kanang sis, kanang gusto jud kita ka, pure akong intention sa imo pero niana ka nga pansa kanang study first. Okay? So na somehow part sa tong life nga ingana ta nga muratag magatag mixed signal pero madlock man ta mo commit, di ba? Pwede man pod. Di na namo ba nga na. Akong gusto nga i-share is kanang napugay gusto siya nya gusto kay kaniya pero nay part sa mga mo resist because nadlo ka, di ka commit, di ka ready mo commit. Okay, nay nga. Okay, next. Mubog pasensya when it comes sa future. Di ba? Kanang ginarush nimo imong success. Kanang gusto mong biglang sumakses pero hindi binigay muna sa iyo ni Lord. No, dapat step by step, di ba? Tanan nga most sa akong mga nabanggit mga igsoon makarelate because we are the unhealed generation mga igsoon. Na feel na to nga mga butang dili kay nay mali sa tuwa, di ba? Dili nato wala to nato na feel nga mga butang, di ba? Makaingon mo naka-feel ta to mga butang. Syempre makaingon ta nga mali. Pero nay part to nga ma-enjoy na to nga ay salamat nag-suffer siya kaysa sa kuha. Salamat kay mas nakaangat ko gamay siya. Marag nga na ba? Pagkabulot nga mali, pero sa mo nag-enjoy ta. Di ba? Bad person ka ta mga igsoon. Because one day, na reason behind everything of that. Because we are unhealed sa atong past. And atong topic karon is heal first. So, habang nagabasa ko ani nga libro mga igsoon, ang author ani is, pwede na ko isend sa GC later. Ang author ni is a Christian, babae. And then, kalimot ko sa pangalan. Basta sikat siya sa Facebook. And then, mga mubo lang iya mga libro mga igsoon. Gamay lang nga pages. Then while nagabasa ko mga igsoon, na siya ay tulo ka chapter. Ang first chapter niya is, Does It Still Hurt? Sakit pa ba? Does it still hurt? Chapter 2, It's Okay to Not Be Okay. Chapter 2. Chapter 3, Healed People Heal People. Ang mga fully healed na tao have a capacity to heal other people. So kung makabantay mo nga, pag may mga yung advice sa inyo tapos i-advise sa ninyo, mas dadaot, meaning na, unhealed ang nag-advise. O daot pa ka, unhealed pa ka. Hello? Dapat healed ka. Ang chapter 4, it's personal. Personal yung story. So, di na ako siya matagogwan. So, kinsay makaingon nga heal na ta sa atong past. Before ko mo jump sa pinaka-subtopics ako Megsoon na namagit ako kayo ng mga examples sa Megsoon, I want to share my personal childhood trauma. Si Abi kablo na ni mga Megsoon. Childhood trauma na ako Megsoon since grade 4, akong papa is masakiton. Lailai siya og sakit every year. Nagkalimpoma siya sa liog nga na-deform yung dagway. Then, nagka-cancer siya sa iyang pancreas. And then, complicated na. Every year na siya. Every year. So, every year siya, dapat na siya sa hospital. And every time na ginaadala siya sa hospital, since grade 4 man kung grade 4 ko, grade 1 sinisya na kay 3 years among gap. Bata ba kay Ginabilin mi mga igsoon sa akong igagaw nga nagtrabaho sa city. And then, kinsay nakatisting na nga ginabilin sa laing balay. Kung bata pa. Since what edad ka nga ginabilin? Grade 1 to, ikaw? Grade 4 to, random lang. Oo, bilin-bilin lang. Kinsa pa ikaw? Ginabilin mo dito sa eskwelahan kung kinder to. Pero lahi manggodang lahi ang ginabilin sa ginabyaan. Kaya ang ginabilin na ay someone naglook para sa imo. Sa inyo wala. Sa akong point of view na nagabantay. And then sa grade 4 ko o grade 1 sinisi, napugos ang among utok nga magkabuot kay naka-filming nga nakaabala mi sa mga nagbantay sa mua. Syempre tuig-tuig ba naman balik-balik mi dito tapos wala ko kabalo kung naghatag ba sila mama og allowance, wala ko kabalo kung naghatag ba siya kwarta dito sa ginabantayan namo, pero we somehow feel nga nakaabala mi kanang ang among ginabot nisi para mais ang among damdamin nga nakaabala mi kay nabi siguro nisi ato nga time kay manginlo taya maglabata mi nga na tay nga to nya kagamay napugos yang utok nga kailangan makaambag niya ato nga balay para di mi maka-feel nga nakaabala mi and then ginasundo at gatod pa yun mi. So dapat kanang pag umana mo out sa eskwelahan wala na di na mi mo og dula kay sunduon pa man mi then na-try pag yun mi nakasab-an kay dugay mi ni gawas na-try mi og kuan kanang naka-feel nga nakaabala mi and then nadala na ko siya antod karon nadala na ko siya nga pag maka-feel ko nga makaabala ko or cause ko inconvenience sa isa ka tao ginabiyaan ako dayon kanang pag feel nako nga ginatabangan ko nga feel ako kanang nahimong pabigat ko somehow ba di ko magdugay ana nga butang and then gina trauma kay nako siya and then gina redirect ko mga
igsoon nga nay mga opportunities na kailangan jud ko nga magpabaga mo, kaya kailangan ako ilet ang uban nga magtabang sa kuha, pero dili nako kaya nga mudawat na og tabang because makafeel ko inconvenience. And while nagabasa ko ani nga libro mga igsoon, I realize and I admit na unhealed pag content karon mga igsoon. And is it bad nga unhealed tan until now? At least we know na we are still healing mga igsoon. So, mag-start na to sa tong pinaka-topic. Any question? Wala. Ayos na mapag-question para di ko mawala. So, unsa ka importante na ma-heal ka? Wala, di po gumakaingon sa inyo kay ako, unheal mo po gumaigsoon, di ba? First, nako nga gusto nga i-point diri is heal first so you don't push away people who are meant to help you. Heal first para matabangan ka sa mga taong supposed to be na willing mo tabang sa imo. Na-bless kay ko sa testimony kanina ni Abi kay kanina pa pug ko nakabalo na ang iyang kuya isalo sa iyang pang-review mga igsoon. If nagpadala siya sa iyang gibate nga dili siya mo, di ba? I mean, nagpadala siya sa iyang gibate nga dili siya gusto na mangayo sa iyang kuya. Matabangan kaya siya, di ba? Heal first para matabangan ta sa mga taong supposed to be na dapat motabang sa to mga igsoon. Hantod karon mga igsoon dili na ko ma-imagine nga mga yugtabang sa uban. Kinsay ka nang nakatry na ng mga yugtabang sa uban. In any way, sa kwarta man na, sa emotional support, sa tanan. Ako nakatry ko sa Ginoo. Kanang mura na kag maghagulhol na kanang, but I can't still imagine up to this kana kung nanak sa pinaka desperate na moment tapos mga yung tabang, I just can't. But ang Ginoo gi-create to support each other. Galatians 6:2, carry each other's burdens and in this way you will fulfill the law of Christ. To be honest mga igsoon, kapag lisod ka nga mga yugtabang sa uban, somehow lisod po kayong muhatag og tabang sa uban. Murag wala gani ko na nga yugtabang, sakwa po jud ka mga yugtabang, di ba kanang murag somehow na burden sa imo mutabang sa uban. Tungod kay wala para gani sa imo convenient ang di mga yugtabang, kamo na noon mga yugtabang sa kuha. Who are you? How dare you? Diba? Pero si Apostle Paul mga igsoon nagakuan sa inyo ay nagaawag sa tuwa. Now we carry each other's burden. Healed people carry each other's burden. Amen. Pag naay someone nga willing muunong sa imo sa kalisdanan man, sa kahayahay, di ba? Kanang willing sa imo muuban in the brings of your death mga igsoon, that someone is healed at the same time supposed to be natabangan ka. But in this generation mga igsoon, it's very hard to look for people nga something di ba? Kasi ako di ko comment og ana. And I want this generation, I want us nga nakadungog ani nga word mga igsoon. Naunta someday somehow mga igsoon nga mahil ta na to the point kaya na nato nga ikarga ang burden pod sa uban para matabangan sila mga igsoon. Grabe kalisod ang kinabuhi paglugmo ka. Gusto nimo nga nay motabang sa imo pero walay willing nga maminaw man lang sa imo mga igsoon. Grabe kalisod ang nga sitwasyon. Pero what I want to share with you mga igsoon sa first point is please heal yourself so that you can help others when it comes sa ilang down moments mga igsoon. Gialsa gani ni Jesus ang krus, di ba, sa Kalbaryo. Nga wala pa kita na ngayong tabang ato mga igsoon. Iyang kusang ginawa kasi kailangan natin mga igsoon, di ba? Proverbs 18:1, an unfriendly person isolates himself and quarrels against all sound judgment. Mas convenient man na solo ta, pero it destroys our personal development. When the moment nga nag-decide ta na mag-solo lang ko sa kinabuhi, dili ko kaya na ko nga ako hanggaw ka kanang hambugero kay ka, kailangan yun na to ang bawat isa mga igsoon. So please heal yourself kay di ta makaabot sa hantod pagbalik sa tong buhi nga Dios kung di ta mag-inunungay. Then gusto pug ko nga kitang tanan mag-uban mga igsoon nga wala nagubatong relasyon kay tungod gitabangan kung usag-usa mga igsoon. Amen. Hebrews 10:24-25. Apostle Paul pa rin. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching mga igsoon. Apostle Paul always remind us na we need each other yun mga igsoon. Do hadlok man jud kayo mag-share sa mga taong sa kaigsuonan. Hadlok jud kayo mag-share mga igsoon. It's about personal. Hadlok jud kayo. Kaya pwede kang try doron in any time mga igsoon. It can be used against you. But please lang kanang i-heal ninyo yung mga kagalingon para di mo makadagdag og trauma sa uban mga igsoon ba. And then mag-inunungay habang ginaingon ako ni mga igsoon ni mga words mga igsoon, dili ko na ko ma-imagine ako galing mag-share sa uban. No, I'm not trying to be hypocrite here. Nagsulat ko, nag-layout ko ani nga kuan mga igsoon. It's about me as well. Kanang para pud sa kuha ba kanang wala na ko nigi-share tungod kay howd na ko ani nga nag-share ko kay para tanan ma-aware ta kay sabay-sabay ta mag-learn to heal ourselves mga igsoon.
kailangan ta mo na mag-heal, kay lisod kayo kay istorya mga igsoon. Lisod kayo nga mag-solo sa kinabuhi. James, bantay ra ka. Ikaw na to na, i-blur na to. Second point, heal first so you don't always have to see others as your competition. Amen? Lipay kay ka nga nag-down tong isang katao. Pero tungod rin na sa imong past trauma nga nung nalipay ka, nga wala siya, nga naglugmok siya. Past experiences like constant comparison, feeling inadequate, or feeling devalued can instill deep-seated insecurity and a scarcity mindset. I don't know if kita batanan or ako wala man ko pugo na try or somehow na try man na ma-compare sa bawat isa. Ma-compare ang imong progress or mas ako ma-compare na ko akong kaugalingon sa uban. And tungod sa comparison mga igsuon, unconsciously malipay na ta kung mas ahead na ta sila mga igsuon. Mas malipay na ta nga nakalamang na ta. Mas na malipay ta nga natay chance nga mang-apak sa ubang tao. But unhealed ra ka mo ingana ka. Heal first so you don't have to see anybody nga competition mo mga igsuon. Philippians 2:3. Do nothing out of a selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, mga igsoon. As Paul said, mga igsoon, kailangan na itong una-unaon or we still, kailangan na itong i-maintain ang atong humility, mga igsoon. And as Paul said, mga igsoon, kung pwede gani, nga mas una-unaon na to nga mas labaw ang uban sa tua, para di na to ma-compare ang, para di ta malipay, nga mag-down sila, mga igsoon, is kailangan na to buhaton. Romans 12:10, be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Sa business mga igsoon, na ay rule sa mga entrepreneurship. Sa mga entrepreneur, you have to refer someone na super duper nga good. Example, gi-refer na ko ang kaninga business kay sa katao. And then kailangan ako i-refer ning amigo na ko nga business na kailangan ako siya ibaligya nga. Hindot kini siya kay maayo kani siya mangayo kani siya mingana. And dili lang di siya applicable sa business. And we have to do that in everybody, diba? Kailangan na to nga i-appear ang someone na they are good. Yung mga maayong tao sila mga igsoon. Kaya ni may panghambog imong kaigsuonan mga igsoon. Amen. Dili siguro tanan, pero as Paul said mga igsoon, gina-encourage nga we have to keep everything in love mga igsoon. Amen. 1 Corinthians 12:12. Mali. Kay mo na to Romans 12:10 mga igsoon. Third point, heal first so you don't easily take offense. Heal first para di ka dali man luod. Amen. Kung luoran ka, luod kag naong. Joke lang. Kung dali ka man luod, it means wala bagay ko nabanggit pangalan, luod na ka. So, kung dali ta man luod mga igsoon, it's a sign na we are still unhealed. Nga pasabot ana nga wala pa ta ka move on sa tong kinabuhi mga igsoon. Ang tanang luoran mi tanan mingon og praise the Lord. Unresolved emotional pain coupled with perhaps expectation or a history of being hurt can lead to hypersensitivity and a tendency to interpret situations negatively. Heal first para di ka dali man luod. Proverbs 19:11. A person's wisdom yields patience. It is to one's glory to overlook an offense. Ephesians 4:2, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Mga igsoon. So, kailangan tasan na to itong pasneya. Pasensya mga igsoon. Na dapat di tadali man, luod. Amen? Namagi mga instances na nakasakit yun ang isa katao. Amen? But it is just, isa may Kristuhanon sa inyong dua. Isa may mature sa inyong dua. Isa may mupaubos sa inyong dua. We have to maintain everything in love. Diba? So, heal yourself para di ka dali man luod. Amen. Palakpakan itong buhay nga Diyos mga igsoon. Fourth point, heal first. So when someone is trying to love you, you may let them. Amen? Heal first. So kung gusto mo higugma sa inyo, you may let them, mga igsoon. And then if dili mo ready, it's okay. At least you're honest sa imong kagalingon. Deep wounds, especially from relational trauma such as neglect, abuse, or chronic rejection, can still a core belief that we are unlovable or that love is inherently conditional, unreliable, or unsafe. If we are unhealed, syempre na siguro tayo past traumas na makahuna-una ta nga we are not enough or we are not deserving for someone's love. Amen? But deserving po ba dito sa dugo ni Kristo mga igsoon? Amen? That's the very basis mga igsoon nga anong naglisod makagdawat sa gugma sa uban sa tao. It could dili necessarily romantically, pwede man friendship mga igsoon, di ba? Basta heal yourself.
para kung may gusto mo higugma sa inyo as a friend, study first or anything romantically, at least we let them or we give them chance mga igsoon. Amen. 1 John 4:7 to 8. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is... Amen. Palakpakan ng buhay nga Diyos mga igsoon. Praise the Lord. Psalms 139 verse 13 to 14. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well, mga igsoon. We are made by, with, for, ang sa tama. Basta, gimo ta pinagi sa gugma sa tungboy nga Diyos, mga igsoon. And we are saved because God loves us, mga igsoon. And how dare you? Tama. And heal yourself, mga igsoon, so that if someone tries to love you, mga igsoon, you may let them, mga igsoon. Because kanindot sa feeling nga mahigugma o lami pod sa feeling nga gihigugma. Kalami sa feeling, kalami sa feeling nga gihigugma ta sa tong ginikanan, di ba? Like proud ka tong ginikanan sa tuwa, kalami sa feeling nga gigugma ka sa imong igsoon, amen, sa imong kauban sa simbahan, mga igsoon. Kanindot sa feeling na love atong palibot, mga igsoon. And then ma-miss out nato ang opportunity nga gihatag sa Ginoo sa tuwa nga maka-feel nga love ta sa katao if we are unhealed, mga igsoon. Again, it should not be rushed ang healing, mga igsoon, but I just want to tell you na healing always brings love, mga igsoon. Amen. So take care sa inyong pag-heal, mga igsoon. Sa mga nauna nag-heal, mga igsoon, standby. Okay, 5th point, heal first so you can fully enjoy God's wonderful plan for you. Unhealed past often leave individuals stuck in cycles of fear, shame, regret, bitterness, or feeling utterly directionless. These heavy emotional burdens can blind us to present opportunities, paralyze us moving forward, or prevent us from recognizing and embracing the good future and purpose that God has laid out for us. So, heal para pag nanaihatag ang Ginoo sa mga opportunity, masalo na nimo siya wholeheartedly without doubt, mga igsoon. Then pag we are unhealed, mga good mga igsoon, pag naay mga instances atong kinabuhi nga we are still driven by past traumas, lisod kayo mo dawat og blessing masing asa man nga part sa atong kinabuhi, mga igsoon. Because again, in the first place, basin lagi nay kapalit. Amen. Hadlok gyud ta nga basin nay kapalit ang tanan, mga igsoon. Pero it's still part sa atong kinabuhi, mga igsoon, nga wala tayong choice but to heal, take time to heal para parang suko. Take time to heal. Masalo na to ang panalangin sa atong nga Dios, mga igsoon. Wholeheartedly, mga igsoon. John chapter 10 verse 10. Amen. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full, mga igsoon. 6th and last point. Hapit na ko man, mga igsoon. Heal first so you can patiently wait for what coming. Heal first para di ka may mong apurado. Ang tanang nagdali badato, may ngono, praise the Lord! Praise the Lord! Pero what if I tell you na it takes a real process, mga igsoon? What if padatuon man jud puga sa tungboy nga Dios? Pero what if dili as fast as you wanted it to be? Amen. Past traumas can lead us to past traumas like kalisod sa kinabuhi, wala gitpalit sa parents nimo dati ang iyong mga gusto, di ba? Na kay mga gusto paliton pero wala gipalit sa imuha or wala kay able nga ipalit. Past traumas nga naay part sa imong childhood nga nagkaon na lang og asin, nagtoyo mantika na lang mo. Past traumas nga grabe kalisod sa inyong kinabuhi. And then gusto nimo nga mapapaspas ang inyong pagdato, mga igsoon. But here's what mao na kung gusto nga ipunto sa inyo, mga igsoon. Heal first so you can patiently wait, mga igsoon, for God's timing. Praise the Lord. Siguro ang uban yatagan og chance nga paspas ang success, yung bumiglang sumakses, di ba? Pero as per book of Ecclesiastes, mga igsoon, we have different timelines. And wala gid mo choice but to accept it. Amen. Masking gani si Solomon ginaawhag or sayang sulat, mga igsoon, na siya nga ang tinuod nga wealth or ang tinuod nga success comes from slowly taking progress every day, mga igsoon. Gagmay nga progress every day. So meaning pag gagmay nga progress, dugay. Pag i-try mo na itong i-force ang paspas na process, mga igsoon, no progress, dali arbot na ma-burnout. Amen? Na yung mga signs, mga igsoon, nga God loves a slow pace. Pila ka years, twist ta kadali. Pila ka years from Egypt to Promised Land. Naglakaw sila sa wilderness. 40 years. Tapos gusto ta, in the age of 22, dapat na ako'y car. Di ba? Nanatay house and lot. Tapos, di ba? Nangamatay na lang ang first generation nga gidala.
Tapos ang second generation na lang ang naka-claim sa promise sa Ginoo. Pag dili nimo na ako nga naay truth nga it takes time to build success mo igsoon. Gina-contradict na nimo ang principle sa tong buhing nga Dios. If it's your time, it's your time. Yes. Pagwaon na ka, joke lang. Pag padutuon na ka may Psalms 27:14. Wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord. Kadua gibalik pag yun ang wait sa ka verse mo isoon. Wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord. As a Christian, pili man nato nga mimong Christian, part na sa tong kinabuhi ang maghulat, di ba? Maghulat sa tuang season, maghulat sa pagbalik sa tong buhi nga Dios, maghulat kung kanus at gamiton, maghulat. And it takes time or it takes healing para makahulat ka sa plano sa Ginoo sa tuwa mga igsoon. So heal first. Ang tanang mingon og heal first. Pag namo ka nadunggan og hell first. Heal first. Romans 8:25. But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. But if we hope for what we do not have, we wait for it patiently. Pag natay gusto maangkon nga wala pa sa tuwa karon, sa ingon ni Paul, we wait for it patiently. Amen. Ang tanang apurado mingon og praise the Lord. Praise the Lord. No, nagbasa pa lang ko ning libro mga igsoon abang nagalayout pa lang ko ani. Sure na gini Lord. Wala to jud. It takes time yun. That's the reality. And I'm praying sa tuwang tanan mga igsoon na our past traumas, our emotional experiences from the past mga igsoon, with God's help mga igsoon, mahil. Amen. Namtay kanya-kanya mga trauma. Some of us wala pa na-realize, some of us aware na, but please lang, it really takes healing. And what I'm going to say as well is healing also takes time. Amen. Maraming na praise the Lord. It takes time to move on, diba? It takes time to love someone, diba? It takes time to ma-develop, diba? It takes time to learn new skill. It takes time para mahimong hamtong as a Christian. Everything takes time. So, kailangan na to masabtan na we have different timeline at the same time. We have to heal our past traumas. Conclusion, mga igsoon, I love you all. I love you all, mga igsoon. With God's grace. And I want this generation and circle, mga igsoon, na we are fully healed. We are to the point na we are healed enough nga masaligan na nato ang bawat. Amen. Maglisod man ko og salig sa inyo nga tanan. Here's what I'm trying to do sa atong generation, na I love this generation so much. I love you everyone. Na I want us to be healed generation. Na I want us na may mong inspiration for the future TMPC na mga mabutay na mga youth, na may mo tang tool na because healed people heal people. So kung we are healed, we can help to heal everyone, my igsoon. So please take time to heal para kitang tanan magsinaligay na ta, my igsoon. Because mas paspas ang atong progress if dagan pa nga magkasinaligay. Dili magnilibakay, dili maginistoryahanay, di magdaotay, but we do everything for everybody as per Paul na with love. Amen. Palakpak atong buhi nga Dios, so gibay na kay Sister Chloe.